sa Street Boys. It's been an honor. Even though meron na po kami kanya-kanyang buhay, ganun talaga. You never know what you get. Pero still, andyan Wildcat Spring Production na nag-put in back kami. Not only us, as the Street Boys, meron ding Maneuvers, X-People. Parang ang sarap balikan yung 90s. Parang nagiging ano ulit ako, yung bata. Kung ano yung ginagawa ko dyan. Kasi dito iba ginagawa ko. So, yun ang namimiss ko talaga, sumayaw at mag-perform sa mga tao. Okay, thank you. Lumiit daw yung screen kasi medyo mahina ang kanyang internet. Anyway, naririnig naman niya tayo. Mylene, your question. Spencer, kanina, it was asked na yung ano yung pinagdaanan ni Maynard, ni Chris, at saka ni Marco nung nagsistart pa kayo. Ikaw, ano naman yung masishare mo? Nung nagsisimula yung hirap, yung pamasahe, yung sweldo, ano yung as compared sa life mo ngayon dyan sa London? Anong mga pinagdaanan mong hirap noong dancer ka pa rin? First, yeah, yung hirap. First of all, nung nag-start ako dyan, nag-start ako magsayaw, I was 14 years old. Nag-audition ako dyan. There's loads of mga, naka-queue kami, nakapila kami. Ang hirap. Kung sino-sino, pinakanta kami, pinasayaw kami. And then, suddenly, story short, nabuo kami as a Street Boys. And then, ang hirap noon is, I have to save money na sa baon sa school. 5 piso, parang gano'n, bubuin ko yan para may pamasahe ako. Ganun, kasi ganun talaga, wala back to zero pa talaga eh. Tsaka hindi mo alam kung anong nangyayari sa'yo. So, pero nagpursige ako, and then yung ibang mga kagrupo namin, actually, original yan, were 13. And then suddenly, hindi na nagbiyabalikan yung iba. And then suddenly, the original is 6, naging 8. Naging dumami na kami. Pero, story short, ang hirap, mahirap talaga. Pero, pagkadating naman nun, katulad nowadays, nagkaroon ulit kami ng chance na magkita-kita. Ang sarap ng feeling. Kumbaga, kahit na naandito ako, iba na yung ginagawa ko, hindi ako sumasayaw. Pero, pag summer dito, naimbitahan pa rin ako ng mga Pilipino. It's a Filipino community. Even I go to EU, I go to dito sa UK, I go to kahit saan na pupunta ako pag summer. Kasi kumbaga bit ko pa rin yung ng pagsasayaw ko. It's really honor talaga. Ganun talaga, sarap-sarap ng feeling ng ganun. Hindi nalilimutan. Kaya maraming salamat. Okay, sino pang gusto magtanong kay Spencer? Ano na work na doon? Ano na work na doon? Yeah. Hello. Spencer, kumusta naman anong ginagawa mo ngayon sa work? Anong work mo ngayon sa UK? Actually, ginagawa ko ngayon, dito ako sa trabaho ko ngayon. I'm on my break. Yan ang sa trabaho ko. And, ako dito, nagda-drive ako. It's one of the biggest bus company all over UK. So, na-appreciate ko yun. Baka kasi yung iba nag-iisip na sasabihin, oh, bakit bus driver lang si Spencer? For me, na-experience ko as a bus driver dito, kahit yung napakahirap. Ang hirap even dyan sa Pilipinas, mas mahirap dyan sa Pilipinas. Kasi, dito, it's different. Dito, mahirap pumasok. Bibihira nga lang ang mga Asyanong nagdadrive ng bus dito. Kaya talagang once na makapasok ka dito, it's a big, yes, ganon kahirap. Papasukin mo talaga, marami ka papasukin. And kaya saludo ko sa mga bus driver dyan. Even lorry drivers. Kaya, ito drive ako ng bus dito. Like a coach, double decker, any kind of bus. Mga buses. Kailan